I still can't believe Dr. Benitez, he's the father of Zoe. Bakit pa ginagamot yun? What about Zoe? Dinala po sa presinto ni tatay. At bakit? Baka may kinalaman si Zoe sa mga ginawa ni Doc Carlos at ni Ma'am Moira. That's absurd! Kayo po, Ma'am Morgana. Alam niyo ba na si Doc Carlos yung tatay ni Zoe? Ngayon ko din lang nalaman yan. I'm sorry. Wala po talaga ako alam. Starting now, tinatanggalan na kita ng karapatan sa Apex, sa buhay ko, at saka sa pamilya ko. Si Annalyn na lang ang pagtutuunan ko dahil siya lang ang totoo kong anak. Gusto kong malaman mo na I wholeheartedly accept you as my sister. Salamat, Harry. Siguro, masaya ka na solo mo na tong Apex. May masaya sa atin. Siguro ikaw yun. Kasi lagi mo namang sinasabi, diba? Na sana hindi tayo magkapatid. Kaya sana masaya ka na, Zoe. I have to do something. Kailangan patahimikin ko na si Carlos for good. Ayaw magpa-inject ng insulin sa mga nurses. Kung gusto niya, kayo lang daw po ang mag-i-inject sa kanya. I like everything about you, except for one thing. And what is it? I'm always getting in trouble. I resigned from my residency, effective immediately. Archie, hindi mo papipigilan si Zoe. Totoo ba yung narinig ko na nag-resign si Doc Zoe bilang neurosurgeon resident dito sa Apex? Dr. Marco, sorry. It's okay. Tamang-tama yung pagdating mo, Doc Annalyn. May announcement si Dr. Meneses. I wonder, no? Ano kayo meron? Kung hindi ako nagkakamali, tungkol to doon sa chismis kanina. Hoy, yan na naman kayo. Ang chismoso nyo na naman. Ay, wow, ha? Pero ako tingin ko tungkol nga doon yun. Doc Prado, pwede ba? Seryoso tayo dito. Seryoso tayo. Kami pa yung chismosa. We both serve Philippines. Cheers. Good day, everyone. Kaya ko kayo pinatawag is to disseminate very important information. This came in just this morning. Starting today, hindi na natin makakasama bilang resident si Dr. Zoe Tanyag. She filed her resignation and terminated her residency with Apex. At tinanggap na ito ni Doc RJ. Talaga? Hindi na po natin makakasama si Zoe? Doc, hinayaan lang po ni Doc RJ? Bakit naman hindi? Wala naman ng pakialam sa akin si Dr. Tanyag. What I did to him and his family was unforgivable. Hindi niya ako anak at tinago ko sa kanya kung sino yung totoo kong tatay. Kaya wala na akong karapatan para magstay pa dito sa ospital na to. Alam ko naman karamihan sa inyong ayaw sa akin eh. Kaya siguro inaantay niyo rin yung moment na to. Oo, Zoe, may mga kasalanan ka. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo umalis ng Apex. Labas naman yung mga personal nating issue dun sa pagiging doktor mo. I'm a disgrace to this hospital, so bakit pa ka magsistay sa isang lugar na hindi naman ako bina-value? Kaya maraming salamat. Doc Menor. Doc Ray. Zoe! You are not going anywhere. Hindi ka aalis dito sa Apex. Tita, I've No, decided... you're staying here in Apex. I will not accept your resignation. Tita, nakapag-desisyon na ako. At hindi na magbabago yun. Kaya please, tanggapin mo na lang. Not if it has anything to do with your future. I promised your mother on her grave na aalagaan kita at hindi kita papabayaan. Tapos ganito lang ang mangyayari. Ray, do something about this. Morgana, wala na akong magagawa. In the first place, si Zoe yung una nag-resign. Tinanggap lang ni RJ. You mean hahayaan niya yung anak na pinalaki niya? Alam naman niya siguro pwede mangyari kay Zoe. Ay, ang problema kasi, galit lang pinapaandar niya eh.
Morgana, you can't blame RJ. Nalokot nasaktan siya. And worse, ng isang tao na inalagaan niya at tinuring niyang anak for so long. Huwag kang magalit kay RJ. Magalit ka sa kapatid mo. Dahil niloko niya hindi lang si RJ, kundi buong Apex. Dapat labas ang mga personal na bagay dito. Ray, iilan na lang ang neurosurgeon sa bansa natin. Babawasan mo pa ba? Miss Morgana, sa Apex lang naman mawawala si Zoe. She is a doctor. She is a neurosurgeon. At hindi matatanggal yun sa kanya. Tita, tama si Doktora Menor. Pwede pa rin naman akong maging neurosurgeon eh. Hindi lang sa ospital na to. At tulad nga ng sabi ni Doc Ray, kung may isang taong sisisihin dito, si Mommy yun. Zoe! Zoe! Why did you have to do that? Why did you have to resign? Wala, Dad already disowned me. Hindi na ako patatawanan. Wala. I'm done. I'm so done. So ano pang silbi ko dito sa Apex? Ayoko naman pagpalitan yung sarili ko pa sa buhay nila eh. You should have done something else. Ano? Susuko ka na lang? Eh kung sinasagot mo ba ng mga tawag ko, sana napagsabihan kita kung ano yung dapat mong gawin. Anong gagawin ko? Magpaawa? Ginawa ko na yun! Ginawa ko na yun! Wala namang nangyari! Tsaka ayoko na magpaawa! Ayoko na magpaawa! Ayoko na magpa-victim! Kasi hindi naman tama yun! I have to face my consequences. I have to face my actions. Kahit na mawala na ako sa buhay niya, kung ayaw niya akong maging anak. Hindi mo ba man lang naisip ang Apex? Wala na akong pakialam sa Apex. Ito na naman ba? I'm a doctor. Nag-aral ako, so I don't care. Kaya ko mabuhay kahit hindi ako tanyag. No. Apex is ours. It should be ours. It is my family's legacy. It is your birthright. Ibabalik ko sa iyo ang Apex. Pinapangako ko yun. Babalik ka dito sa Apex, Zoe. For now, hahayaan mo na kita, okay? You just rest and breathe and get enough energy to face them when you get back. Whatever you want. I don't care. Hello? Nagawa mo na ba yung pinapaasikaso ko sa'yo? Grabe yung mga kaganapan, no? Sobrang fast-paced. Akala niyo yung isang araw lang nalaman natin na hindi pala talaga tanyag si Zoe. Tapos bigla may pasabog. Tatay niya pala talaga si Doc Carlos. Tapos ngayon bigla-bigla i-exit na lang siya dito sa sa Apex. Ay nako, sinabi mo pa Mars. Feeling ko nga kailangan natin magpa-therapy. Therapy? Alam niyo, galit ako sa mga ginawa ni Zoe eh. Pero naawa pa rin ako sa kanya. Kasi isipin niyo, sa isang iglap, nagbago lahat sa buhay niya. Nawalan siya ng pamilya. Dok kasi, kung sinabi niya lang yung totoo sa inyo, malamang tinanggap pa siya ni Doc RJ. Kaso nagsinungaling siya. Eh hindi na ako magtataka kung bakit ganun ang ugali niya kasi yung parentals niya parehas demonyong ugali. Yes, that makes her the demonic princess. Alam ko madaming ginawa si Zoe. Pero naniniwala pa rin ako na may natitira pa rin kabutihan sa puso niya. Siguro, ang kailangan sigurong sisihin dito, si Doc Carlos. Imagine ninyo ha, paano kung maagang nawala si Doc Carlos?
Hindi siguro wala tayo sa sitwasyon na to ngayon. Nakuha niya. Hindi namatay si Ma'am Irene. Kasama pa rin natin si Doc Lyndon at si Doc Katie. Siguro mas magiging tahimik yung buhay natin kung namatay si Doc Carlos. Anong sabi mo? Gusto mong mamatay yung daddy ko? Dok, hindi yun yung... Anong klaseng doktor ka? Zoe, hindi yun yung ibig ko sabihin. Anong hindi? Alam kong galit na galit ka sa tatay ko. Oo, inaamin ko, masama siyang tao. But to wish him dead? Zoe, hindi nga yun yung pinag-uusapan namin. Tumahimik ka, huwag kang makisali dito. Alam mo, ang selfish mo rin no? Nakuha mo ng lahat. Nakuha mo na itong Apex. Kumpleto na pamilya mo. Pati pa naman yung natitirang magulang ko, gusto mong mamatay? Makinig ka kaya, no? Hindi nga yun yung pinag-uusapan namin. Annalyn, aminin mo na. Gusto mong mamatay si Daddy para matahimik na kayo ng nanay mo. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag sa gusto mo. Never! Teka lang, Zoe. Ang kapal naman ng mukha mong magalit. Alam mo, kaya nasa ganyang sitwasyon yung daddy mo, dahil yan sa mga ginawa niya. At sa ating dalawa, di ba ikaw yung nagsinungaling? Kung umamin ka lang sana na mas maaga kay tate, di sana hindi siya nagalit ng ganyan sa'yo. Sana hindi umabot sa ganito. Kaya pwede ba? Huwag kang sumigaw-sigaw dyan. At kung may mangyayari man sa daddy mo, kasalanan niyo yun. RJ, sigurado ka ba sa desisyon mo? I need to do this to protect Annalyn. Mabilis lang naman ang proseso, di ba, attorney? Well, depende sa kung anong ipapagawa mo, RJ. What do you want to happen? I want to change my last will and testament. Gusto ko tanggalin si Zoe. Mahal naman ito. Saan kaya kukuha ng pambayad? Miss, mukhang problemado ka. Kailangan ba ng tulong? Okay ka lang, miss? Sir, patulog naman po. Dalhin natin sa emergency po. Dalhin natin sa ER. Pakibuhat po. Tara, saan? Dito po. Masyado ko ng maraming paandar, Carlos. It's time for you to rest in peace. For good. Akala ko may pulis na nakabantay kay Daddy dito. Baka umalis lang saglit, baka nag-CR. Sige, tara.
conscious pa rin si Dad. Pero sabi naman ni Dr. Lucero na anytime magigising na siya. Kaya lang naman siya na-admit dito so that they can check his condition. Naging erratic na daw kasi yung vital signs niya, so... Pero as of earlier this afternoon, nag-improve naman na daw siya. Sana nga tuloy yan ang makarecover si Doc Carlos. Kahit naman nakarecover na siya, hindi ko na rin naman siya makakasama. Diretso na siya sa kulungan eh. Pero mas okay na siguro yun. At least alam kong buhay siya. Hindi ko alam paano ko hihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ng dad ko. O sa lahat ng tao na nadamay. Siguro kung mas maaga na siya nahuli, hindi siguro namatay sila Doc Lindo. Yun na sana yung gusto kong sabihin kay Zoe. Kaya lang... Bakit? Ano naman nangyari? Inaway ka na naman ba ni Zoe? Nakinig niya kasi kami nagkukwentuhan nila Nurse Ivan. Akala niya gusto kong mamatay si Doc Carlos. Mali yung pagkakaintindi niya sa akin. Tapos ayun, nagalit siya. Tuluyan na talaga akong nawalan ng kapatid. Your loss is my gain. Mas mabuti nga siguro na kayo yung totoong magkapatid. Mas magkusundo naman talaga kayo. Harry, alam mo ba kung saan ospital lilipat si Zoe? Hindi naman niya nababanggit sa akin mga plano niya. Nalintay ka lang, may tatawagin lang ako sa Milan. Importante, asikasuhin ko lang. Sige. Excuse me. Ang matagal kong niligawan to join our team in Eastridge under Neurosurgery Department. Alam ko, kilalang-kilala niyo siya. Excited tayo lahat. The youngest doctor in the Philippines. Let's all welcome Doktora Annalyn Santos. Hindi muna mag-OR si Doktora Santos. Gusto lang natin makasiguro na she's at her best kapag sumalang ulit sa OR. Pero for now, magfo-focus muna si Doktora Santos sa PR ng Eastridge. Kapag nasa ospital tayo, doon lang ako tawagin Doc. Pero kapag tayo-tayo lang, pwedeng Daddy, Tatay, kahit ano. Pero hindi kita pipilitin hanggang matanggap mo ako. Sorry, Carlos. Pero hindi ka pa rin maliligtas ng anak mo o ni Annalyn. Panahon na para ipasundo na kita kay kamatayan.
Zoe. Harry. Akala ko hindi mo dadalawin si Daddy. Pinakalma ko muna yung sarili ko bago ako bumalik dito. Hindi naman pwedeng hindi ko dalawin si Doc Carlos eh. Doc Carlos? I mean, si Daddy. Sayang, hindi rin kayo nagtagpo ni Annalyn. Ay. Alam mo, Harry, as much as possible, ayoko muna makita si Annalyn. Zoe, alam ko mahirap hilingin na magbati kayo ni Annalyn. Pero sana wag mo na muna siya awayin. She told me na you guys had an argument earlier. Sinabi ba niya sa'yo kung bakit? Alam mo ba na gusto niyang mamatay yung daddy natin? Zoe, baka na misinterpret mo lang Oh my gosh, Harry! You're so blinded by Annalyn! Let me remind you na yung nanay niya ilang beses pinahirapan at kinidnap ni Daddy. She blames him for the death of Doc Lindon, Doc Katie at si Justine. Kaya hindi imposibleng ipagdasal niya na mamatay si Daddy. Zoe! Look, Harry, my point is, kahit gaano pa kabait yung tingin mo kay Annalyn, kayang-kaya niyang gumawa ng masama. Lalo na kung naisip niya na naagrabyado siya. Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Annalyn. Well, ibig sabihin, hindi mo pa talaga siya kilala. Darating yung araw na makakagawa siya ng masama, lalo na sa mga taong ayaw niya at isa si Daddy doon. At pag dumating yung araw na yon, lalapit ka sa akin at sasabihin mo, tama ako. Uy! Ano ba? Huwag mo akong ginugulat. Pasensya na. Iabot ko lang naman yung gamit mo eh. Excited lang ako. Siyempre naman, nagawa ko yung part ko. Na-inject ko yung insulin glulicin katulad ng nabasa ko sa cannula ni Doc Carlos. Ang galing mo talaga, madam! Ay nako, muntik pa ako mahuli kanina. Dumating ba naman si Annalyn kasama si Harry? Eh, buti na lang hindi kayo nahuli. Ang sabihin mo, mabuti na lang at dumating si Annalyn. Bakit naman, madam? Dahil may naisip ako na mas ikagaganda pa ng mga plano ko. Ano nangyari? Ha? Dad! 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 Nurse, give me atropine, 1 amp. Atropine, 1 amp. Dad! 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 Ano nangyayari? Dad! 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 Daddy! Daddy! Daddy, please! Please! Dad! 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 Dad!